Nais mo na bang maranasan ang isang himala na kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na si Nostradamus, ang taong ang mga propesya ay yumanig sa mundo, ay nagsalita tungkol sa isang pagpapala na nakalaan lamang para sa mga nananatiling may pananampalataya? Isipin mong bumubukas ang mga pintuan ng pera, pag-ibig, at kagalingan sa iyo. Isipin mong ang lahat ng iyong paghihirap ay nagiging biglang swerte. Hindi ito isang pagkakataon lang, narito ka dahil gusto ng kapalaran na marinig mo ito. Manatili ka dahil ang iyong himala ay maaaring mas malapit na kaysa iyong iniisip. Si Nostradamus ay hindi lang isang pangalan mula sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga pangitain ay nagbabala ng panganib, gumabay sa mga hari, at naghayag ng mga himala na nooy hindi pinaniniwalaan. Marami sa kanyang mga propesya ang natupad matapos ang kanyang panahon, patunay na nakita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Pero heto ang sikreto, hindi lahat ay nakakatanggap ng pagpapala. Hindi binubuksan ng kapalaran ang mga pintuan nito para sa mga nagdududa. Ang himala ay nakalaan lamang sa mga tapat, sa mga naniniwala kahit mabigat ang buhay, sa mga bumubulong ng panalangin sa katahimikan, at sa mga kailanman ay hindi nawalan ng pag-asa. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nakaramdam ng isang palatandaan, isang panaginip, o isang kakaibang pagkakataon? Hindi ito aksidente. Ito'y paghahanda ng universo para sa iyo. Sa mensaheng ito, ating tatalakayin kung bakit pananampalataya ang iyong susi, at kung paano ang mga himala ay unti-unti nang lumalapit sa iyo. Nais mo na bang maranasan ang isang himala na kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na si Nostradamus, ang taong ang mga propesya ay yumanig sa mundo, ay nagsalita tungkol sa isang pagpapala na nakalaan lamang para sa mga nananatiling may pananampalataya? Isipin mong bumubukas ang mga pintuan ng pera, pag-ibig, at kagalingan sa iyo. Isipin mong ang lahat ng iyong paghihirap ay nagiging biglang swerte. Hindi ito isang pagkakataon lang, narito ka dahil gusto ng kapalaran na marinig mo ito. Manatili ka dahil ang iyong himala ay maaaring mas malapit na kaysa iyong iniisip. Si Nostradamus ay hindi lang isang pangalan mula sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga pangitain ay nagbabala ng panganib, gumabay sa mga hari, at naghayag ng mga himala na nooy hindi pinaniniwalaan. Marami sa kanyang mga propesya ang natupad matapos ang kanyang panahon, patunay na nakita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Pero heto ang sikreto, hindi lahat ay nakakatanggap ng pagpapala. Hindi binubuksan ng kapalaran ang mga pintuan nito para sa mga nagdududa. Ang himala ay nakalaan lamang sa mga tapat, sa mga naniniwala kahit mabigat ang buhay, sa mga bumubulong ng panalangin sa katahimikan, at sa mga kailanman ay hindi nawalan ng pag-asa. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nakaramdam ng isang palatandaan, isang panaginip, o isang kakaibang pagkakataon? Hindi ito aksidente. Ito'y paghahanda ng universo para sa iyo. Sa mensaheng ito, ating tatalakayin kung bakit pananampalataya ang iyong susi, at kung paano ang mga himala ay unti-unti nang lumalapit sa iyo. Nais mo na bang maranasan ang isang himala na kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na si Nostradamus, ang taong ang mga propesya ay yumanig sa mundo, ay nagsalita tungkol sa isang pagpapala na nakalaan lamang para sa mga nananatiling may pananampalataya? Isipin mong bumubukas ang mga pintuan ng pera, pag-ibig, at kagalingan sa iyo. Isipin mong ang lahat ng iyong paghihirap ay nagiging biglang swerte. Hindi ito isang pagkakataon lang, narito ka dahil gusto ng kapalaran na marinig mo ito. Manatili ka dahil ang iyong himala ay maaaring mas malapit na kaysa iyong iniisip. Si Nostradamus ay hindi lang isang pangalan mula sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga pangitain ay nagbabala ng panganib, gumabay sa mga hari, at naghayag ng mga himala na nooy hindi pinaniniwalaan. Marami sa kanyang mga propesya ang natupad matapos ang kanyang panahon, patunay na nakita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Pero heto ang sikreto, hindi lahat ay nakakatanggap ng pagpapala. Hindi binubuksan ng kapalaran ang mga pintuan nito para sa mga nagdududa. Ang himala ay nakalaan lamang sa mga tapat, sa mga naniniwala kahit mabigat ang buhay, sa mga bumubulong ng panalangin sa katahimikan, at sa mga kailanman ay hindi nawalan ng pag-asa. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nakaramdam ng isang palatandaan, isang panaginip, o isang kakaibang pagkakataon? Hindi ito aksidente. Ito'y paghahanda ng universo para sa iyo. Sa mensaheng ito, ating tatalakayin kung bakit pananampalataya ang iyong susi, at kung paano ang mga himala ay unti-unti nang lumalapit sa iyo.
Isipin mo ito, ang propesya ay parang isang nakasaradong pinto. Totoo ang pangitain, naghihintay ang biyaya, ngunit tanging ang pusong may pananampalito ang dahilan kung bakit madalas banggitin ni Nostradamus ang mga taong nanatiling matatag sa pananampalataya kahit tila gumuho na ang lahat sa paligid nila. Naiintindihan niya na ang mga pagsubok ay hindi parusa, mga pagsusulit ito ng pagtitiwala. At yaong mga pumapasa sa pagsusulit ay tumatanggap ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Para sa kaluluwa ng Pilipino, hindi na ito bago. Ang pananampalataya ay palaging nasa puso ng buhay. Kahit sa pinakamabibigat na unos, mula sa bagyong sumisira ng tahanan, sa mga problemang pinansyal na tila walang katapusan, hanggang sa mga sugat ng puso, palaging bumabalik ang mga Pilipino sa pananampalataya. Napansin mo ba? Kapag may kaharap na problema, madalas unang sinasabi, kaya natin to, may awa ang Diyos. Ang simpleng pananalig na ito ang nagdala ng maraming henerasyon. Ito rin ang parehong pananampalatayang nagsisindi ng kandila sa mga simbahan, nagtatali ng pulang sinulid sa pulso ng mga sanggol para proteksyon, at bumubulong ng dasal bago ang mahabang biyahe. Maaaring maliit tingnan ang mga kilos na ito, ngunit malalakas na gawa ng paniniwala. At ito mismong paniniwala ang sinabi ni Nostradamus na akit ng himala. Hindi kayamanan. Hindi katayuan. Hindi kapangyarihan. Kundi pananampalataya ang nakatagong lakas na dala ng mga ordinaryong tao sa kanilang puso. Isipin mo ito ngayon, milyon-milyong tao sa mundo ang nabubuhay ng walang pananampalataya. Umaasa lamang sila sa nakikita, nahahawakan o nabibilang. Ngunit ikaw na may pananampalataya ay may dalang higit pa. Mayroon kang di nakikitang magnet na humihila ng mga pagpapala papalapit. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit bawat bulong ng panalangin, bawat pag-asang iniisip, bawat pasasalamat, bumubuo ng enerhiya na hindi kayang baliwalain ng universo. Kaya't ang himalang ipinropesya ni Nostradamus ay hindi. Totoo ang kapangyarihan ng pananampalataya sa propesya. At malapit nang makita mo kung paano ang iyong paniniwala ang magbubukas ng mga pintuang hindi maisip ng iba. Mga palatandaan ng paparating na himala. Bawat propesya, bawat himala, bawat pagpapalang inihahanda ng universo, hindi ito dumarating ng walang palatandaan. Alam ito ni Nostradamus, at binanggit niya na bago mangyari ang isang malaking pagbabago, ang mundo ay bumubulong ng mga pahiwatig sa mga taong gising at handang makapansin. Ang mga palatandaang ito ay hindi maingay. Hindi sila dumarating na may kulog o engrandeng pahayag. Sa halip, lumilitaw sila sa mga tahimik na sulok ng araw-araw na buhay, sa mga numero, panaginip, emosyon, at mga pagkakataon na hindi talaga aksidente. Isa sa pinakakaraniwang palatandaan ay ang pag-uulit ng mga banal na numero. Nakikita mo ba ang 11 oras 11 minuto sa orasan, o ang numerong 888 na sumusunod sa iyo sa resibo, plaka, o kahit sa mga di inaasahang lugar? Para sa mga may pananampalataya, hindi ito aksidente. Ito ay mga paalala mula sa kosmos na malapit na ang pagkakahanay. Ang 11 oras 11 minuto ay hudyat ng isang pintuan, isang portal kung saan mas malakas ang dating ng mga panalangin. At ang 888 ay kumakatawan sa kasaganaan, swerte, at pagdami ng mga biyaya. Kapag lumilitaw ang mga numerong ito, ito ay ang universo na marahang kumakatok sa iyong puso, na nagsasabing, maghanda ka, may paparating. Ang isa pang palatandaan ay nasa mga panaginip. Mismong si Nostradamus ay nakatanggap ng mga pangitain habang nasa malalim na meditasyon at pagtulog. Naniniwala siya na ang panaginip ay wika ng kaluluwa, tulay sa pagitan ng tao at ng banal. Kung ikaw ay nanaginip ng tubig, liwanag, o pagkikita muli ng mga taong akala mo'y wala na, bigyang pansin ito. Madalas ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis at pagbabagong buhay. Ang liwanag ay hudyat ng paggabay at proteksyon. At ang muling pagkikita ay pahiwatig na may mga biyayang mula sa nakaraan na handang bumalik. Matagal nang iginagalang ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng panaginip. Madalas ipaalala ng mga nakatatanda kung ano ang napanaginipan, may dalayang mensahe. At ito'y kaayon ng turo ni Nostradamus, ang mga himala ay laging nauuna ng mga bulong, hindi ng sigaw. Minsan ang mga palatandaan ay dumarating bilang biglang kilabot o di inaasahang emosyon. Naranasan mo na bang magka-goosebumps ng walang dahilan o mapaluha kahit wala namang lungkot? Iyan ay ang iyong espiritu na tumutugon sa mga enerhiyang hindi mo nakikita. Ito ay ang universo na dumadampi sa iyong kaluluwa, nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Ito ang mga kumpirmasyon na may gumagalaw na kakaiba sa iyong buhay.
Mayroon ding mga pisikal na palatandaan sa kalikasan. Biglang ulan matapos ang matinding init. Isang paru-parong dumapo sa iyo habang iniisip mo ang isang mahal sa buhay. Mga ibong umaawit ng malakas sa hindi pangkaraniwang oras. Sa paniniwala ng mga Pilipino, hindi ito basta binabaliwala. Nakikita ito bilang mga mensahe, paraan ng langit para sabihing malapit na ang mga pagpapala. At marahil ang pinakamalakas na palatandaan ay nasa mga di inaasahang biyaya. Isang utang na biglang nabayaran. Isang oportunidad na hindi mo hinanap ngunit kusa kang natagpuan. Isang taong nag-abot ng tulong nang hindi mo inaasahan. Ang mga ito'y sulyap ng himalang nagsisimula ng gumalaw, unti-unting ipinapakita ang sarili hanggang sa dumating ang ganap na biyaya. Tandaan ito, ang mga palatandaan ay hindi basta random. Ito ay paraan ng universo para ihanda ang iyong puso. Sapagkat ang mga himala ay hindi basta lumilitaw, sila ay umaayon. At kapag matatag ang iyong pananampalataya, mas malinaw mong makikita ang mga palatandaang ito kaysa dati. Kaya kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, nananaginip ng malinaw, o nakararamdam ng emosyon na hindi maipaliwanag, ituring mo itong kumpirmasyon, ang himalang tinukoy ni Nostradamus ay papalapit na sayo. Ang pagsubok bago ang himala. Bawat dakilang pagpapala ay may kapalit, hindi pera, hindi ginto, kundi ang tibay ng iyong pananampalataya. Malalim itong naunawaan ni Nostradamus. Isinulat niya sa kanyang mga berso na bago lumitaw ang liwanag, madalas munang umangat ang dilim. Bago dumating ang himala, laging may pagsubok na nauuna. Bakit nga ba ganito? Sapagkat ang mga himala ay banal. Hindi sila ibinibigay sa mga pabaya o sa mga nag-aalinlangan. Ipinagkakatiwala sila sa mga taong kayang magtiis, sa mga nagpapatunay sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-asa na handa na silang tumanggap. Isipin mo ang sarili mong buhay. Naalala mo ba kung bakit sa tuwing mas taimtim kang nagdarasal, tila mas dumarami ang hamon? O kung bakit kapag halos sumusuko ka na, mas bumibigat ang mga problema? Hindi ito kalupitan ng universo. Isa itong banal na pagsubok. Ang paghihintay, ang pakikibaka, ang katahimikan, lahat ito ay mga paraan ng tanong, ipagpapatuloy mo ba ang pananampalataya kahit tila walang nangyayari? Namuhay si Nostradamus sa panahon ng salot at digmaan. Nakita niya ang pagbagsak ng mga syudad, pagkawatak-watak ng mga pamilya, at pagkawala ng pag-asa ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kawalan, patuloy siyang nagsulat ng mga pangitain tungkol sa pagbabagong buhay, sa mga pagpapala, at sa mga himalang naghihintay sa mga nanatiling tapat. Alam niya na ang pagsubok ay laging nauuna, at tanging ang mga nakalampas dito ang nakakakita ng himala sa kabila. Para sa maraming Pilipino, pamilyar ang mensaheng ito. Ang buhay sa Pilipinas ay puno ng mga kwento ng paghihintay, sakripisyo, at katatagan. Ang mga besi na iniiwan ang kanilang pamilya, tiniis ang kalungkutan para sa pag-asang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mga magulang na nilalampasan ang sariling pangangailangan upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Mga komunidad na paulit-ulit na bumabangon matapos wasakin ng bagyo ang kanilang mga tahanan. Ang mga pakikibakang ito ay hindi parusa, sila ay mga pagsubok ng pananampalataya, humuhubog sa mga puso upang maging handa sa pagtanggap ng biyayang darating. Maging sa personal na buhay, dumarating ang pagsubok. Ang pagkabigo sa pag-ibig na nagpaluha sa iyo sa gabi. Ang bigat ng pinansyal na problemang tila walang katapusan. Ang oportunidad na trabaho na biglang nawala sa oras na pinakakailangan mo. Masakit man, totoo, ngunit ito rin ay humuhubog sa iyo. Hinuhulman nito ang pasensya, kababaang loob, at lakas sa iyong espiritu upang kapag dumating ang himala, hindi mo ito sasayangin. Tandaan, ang pagsubok ay hindi upang sirain ka. Ito ay upang patunayan ka. Tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy, ang pananampalataya ay dinadalisay sa mga pagsubok. At kapag nalampasan ang pagsubok, ang biyayang kasunod ay higit pa sa iyong inaakala. Kaya kung mabigat ang buhay sa iyo ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Kung tila sarado ang mga pintuan, kung may mga taong iniwan ka, kung lahat ay tila nadedelay, unawain mong hindi ka tinatanggihan. Ikaw ay inihahanda. Malapit na ang himala, ngunit nauuna ang pagsubok. Kumapit ka pa ng kaunti. Maniwala ka pa ng mas matatag. Sapagkat ang nakita ni Nostradamus ay hindi lamang pagdurusa, nakita niya ang pagbabagong buhay, kasaganaan, at mga himala pagkatapos ng unos. At kung malalampasan mo ang pagsubok na ito, kabilang ka sa mga tapat na makakakita sa katuparan ng propesya. Ang dapat gawin ng mga tapat.
Kung totoo ang mga himala at naniniwala si Nostradamus na totoo nga sila, kailangan ding ihanda ng mga tapat ang kanilang sarili upang tanggapin ang mga ito. Hindi maaaring dumaong ang pagpapala sa pusong nakasara. Hindi ito tutubo sa lupang puno ng pagdududa. Upang mahila ang himala, dapat mamuhay ang mga tapat sa paraang bukas sa biyaya. Kaya ano ang dapat mong gawin? Isa, panatilihing buhay ang pananampalataya kahit sa katahimikan. Ang pinakamatinding pagsubok ng paniniwala ay hindi sa panahong maayos ang lahat, kundi sa panahong tila walang gumagalaw. Kapag tila hindi nasasagot ang panalangin at nananatiling sarado ang mga pinto, doon higit kailangan ang pananampalataya. Sabihin mo sa iyong sarili, kahit sa katahimikan, nagtitiwala ako na paparating na ang aking biyaya. 2. Isabuhay ang pasasalamat araw-araw. Nakikinig ang universo sa pusong marunong magpasalamat. Ang bawat salamat na ibinubulong mo para sa maliliit na bagay, pagkain sa hapag, pamilya sa tabi mo, hangin na iyong nilalanghap, ay nagbubukas ng mas malawak na daan para sa himala. Ang pasasalamat ay parang pagdidilig sa halaman. Habang mas inaalagaan mo ito, mas mabilis itong lumalago. 3. Magbantay sa mga palatandaan. Sa part 3, pinag-usapan natin ang mga numerong paulit-ulit lumilitaw, panaginip, biglang kilabot, at mga kakaibang pagkakataon. Kapag lumitaw ang mga ito, kilalanin sila. Sabihin, nakikita kita, universo. Handa ako. Sa pagkilala sa mga palatandaan, inaayon mo ang sarili mo sa himalang paparating. 4. Bitawan ang takot at pagdududa. Hinaharangan ng takot ang daloy ng mga pagpapala. Isinasara ng pagdududa ang pinto sa mismong oras na papasok na sana ang himala. Sa halip na itanong, paano kung walang mangyari, itanong, paano kung dumating na ang lahat ng ipinanalangin ko? Baguhin mo ang tanong at babaguhin nito ang iyong enerhiya. 5. Sabihin ang mga salitang may kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, ang mga salita ay hindi basta tunog, sila ay panalangin, pahayag, at enerhiya. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, huwag kang magsalita ng masama, baka mangyari. Ipinapakita nito ang malalim na paniniwala na ang salita ay lumilikha ng realidad. Sabihin ang mga salitang nagbibigay buhay. Ipagdiin, handa na ako para sa aking himala. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Ako ay pinagpala na. 6. Gumawa ng maliliit na gawa ng pananampalataya. Hindi laging kailangang engranding ritual. Ang pagsisindi ng kandila sa gabi, ang paglalagay ng bariyang simbolo ng kayamanan sa pitaka, o ang pagdarasal bago matulog, ang mga simpleng gawain ito ay nagpapadala ng makapangyarihang signal sa universo. Idinideklara nito, naniniwala ako. Ako ay handa. 7. Manatiling matyaga at palagyan. Bihira dumarating ang mga himala ng magdamag. Tulad ng magsasakang naghihintay sa ani matapos maghasik ng binhi, kailangan din maghintay ang mga tapat na may tiwala. Bawat araw na kumakapit ka, bawat gabing bumubulong ka ng panalangin, dinidiligan mo ang lupa kung saan sisibol ang iyong biyaya. Naniniwala si Nostradamus na ang mga himala ay hindi aksidente. Mga gantimpala ang mga ito. At ang ginagantimpalaan ay hindi yaong nabubuhay sa takot, kundi yaong naglalakad ng may matatag na pananampalataya. Kaya kung nakikinig ka sa mensaheng ito ngayon, ituring mo itong tagubilin. Panatilihin ang iyong pananampalataya. Isabuhay ang pasasalamat. Bitawan ang pagdududa. Sabihin ang mga salitang nagbibigay buhay. Gumawa ng mga simpleng kilos na nagpapakita ng iyong paniniwala. At higit sa lahat, huwag mong bitawan ang pagtitiyaga. Sapagkat pinili na ng universo ang mga tapat. At kung magpapatuloy ka sa landas na ito, matutuklasan mo na ang himalang nakita ni Nostradamus ay matagal nang naghihintay para sa iyo. Ngayon, mahal na kaluluwa, nakasama mo ako sa mga salita ni Nostradamus, sa mga palatandaan ng mga himala, at sa mga pagsubok ng pananampalataya. At narito ang katotohanan, ang iyong himala ay papalapit na sa iyo. Maaaring hindi ito dumating sa paraang iniisip mo, ngunit darating ito sa paraang kailangan mo. Tandaan mo ito, ang mga biyaya ay hindi nadedelay, sila ay inihahanda. Bawat panalangin bumulong ka, bawat luhang pumatak, bawat sandaling pinili mo ang pananampalataya kaysa takot, lahat ng ito ay binibilang. Hindi bulag ang universo sa iyong pakikibaka. Hindi bingi ang langit sa iyong mga panalangin. Malinaw si Nostradamus, ang mga himala ay hindi para sa lahat. Para sila sa mga tapat. At kung narito ka pa rin, nakikinig, napatunayan mo na ang iyong katapatan. Hindi ka sumuko.
Patuloy kang naniniwala. At ang ibig sabihin nito, nakaayon ka na sa kapalaran. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Huwag kang habol ng habol, huwag kang matakot, huwag kang magduda. Sa halip, buksan mo ang iyong puso. Tanggapin ng may kababaang loob. Mabuhay ng may pasasalamat. Bantayan ang mga palatandaan, at kapag dumating ang himala, yakapin ito ng buo. Sapagkat sa sandaling naniwala ka na posible ito, nagsisimula na ang himala. At ngayon, iiwan kita ng mga affirmations na dapat mong sambitin araw-araw. Sabihin mo ito ng malakas o ibulong sa iyong puso. May kapangyarihan ng mga salita, at kapag binigkas ng may pananampalataya, binabago nila ang realidad. Ulitin mo ito at hayaang gabayan ang iyong espiritu. Mga afirmasyon. Ako ay tapat at handa na ako para sa aking himala. Binubuksan na ng universo ang mga pintuan ng biyaya para sa akin ngayon. Tiwala ako sa tamang oras ng kapalaran at buong pasasalamat kong tinatanggap ang kasaganaan. Bawat pagsubok na hinarap ko ay paghahanda para sa biyayang paparating. Dumadaloy sa aking buhay ang pag-ibig, kagalingan at kasaganaan. Naniniwala ako, tinatanggap ko at ako'y pinagpala. Dalhin mo ang mga salitang ito. Hayaan mong umalinggaw sila sa iyong mga umaga, sa iyong mga gabi, at sa iyong mga tahimik na panalangin. Sapagkat ang himalang nakita ni Nostradamus ay hindi malayo, hindi imposible. Narito na ito, kumakatok sa pintuan ng iyong pananampalataya. At kapag pumasok na ito sa iyong buhay, alalahanin mo ang sandaling ito, ang sandaling pinili mong maniwala.